Yo, what's up, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay ang tamang oras ng pagsabi ng I love you sa lalaki para hindi magsawa. Well, actually hindi rin talaga biro to. Na pagdating sa relationship is ito rin kasi minsan yung magiging sanhi or dahilan na ikasasawa ng partner mong lalaki. Na mae-echapera ka niya, and then yung tipong mawawalan din ng bisa or silbi yung salitang I love you. Kung hindi mo ito magagawa sa tamang oras or sa tamang gawain din. Kasi kung minsan, ang pinaka-importante dito utol is yung pag-e-initiate. Kung sino yung gagawa, kung sino yung mangunguna. Kasi, di ba ito like for example, magkalayo kayo, let's say long distance relationship. So ngayon, kung ikaw palagi itong nagsasabi ng I love you, and then lalong lalo na kapag may tampuhan kayong dalawa, and then nag I love you ka na sa kanya, na obviously, halatado naman na for sure kung sasabihin mo ito sa kanya, posible na hindi niya ito sasagutin. Or hindi siya sasagot ng I love you too. So mas lalo kang ma-echo pera. That's why nawawala ng bisa, nawawala ng silbi yung salitang I love you. So kailangan utol ay marunong ka tumiming or kumuha ng tiyempo kung kailan mo lang dapat ito sabihin. Well, pagdating kasi sa mga babae, kailangan nyo itong tandaan palagi. Pareho lang ito sa nung oras or nung time na nililigawan ka pa lang ng lalaki. Diba? Which is siya yung nag-e-initiate. Siya yung nangunguna. Siya yung unang nagsabi sa iyo ng I love you. And then, until na hinihintay na lang ng lalaki kung kailan mo siya sasagutin. Kaya ng I love you too or ng oo. Mahal na rin kita. So, sa lagitnaan ng relationship ay dapat ganito pa rin yung setup. Na huwag ka talaga mag-initiate utol hanggat hindi nagsasabi ng I love you yung isang lalaki or yung partner mong lalaki sa'yo. Kasi dito mo rin malalaman kung mahal ka pa rin ba talaga ng lalaki. Yes na kung dati is palagi siya nag-I love you and then eventually is yung tipong parang paminsan-minsan na lang, bihira na lang, or kung minsan talaga is wala. Hindi ka na niya sinasabihan ng I love you. So ngayon ito, yung nangyayari pagdating sa babae ay hahanap-hanapin mo ito. Na dito na rin papasok na ikaw na yung mag-e-initiate. Uy, unahan ko nga kasi parang hindi na siya nagsasabi sa akin ng I love you eh. Hi babe, I love you. So ngayon kung minsan dito ka ma-echo pera, uy, binaliwala niya lang yung sinabi kong I love you. Well, kasi ito mga utol, talagang mabubulagan ka kung ikaw yung palaging nag-e-initiate. Hindi mo nakikita kung mahal ka pa ba talaga ng lalaki? Kung may pinoproblema ba siya? Kung ganado pa ba siya na magsabi ng I love you? Hindi mo ito malalaman kung ikaw palagi yung nag-e-initiate. Ikaw yung palaging nagsasabi ng I love you. So ngayon, kung palagi kang nagsasabi, ikaw yung nag-e-initiate ng I love you, sasagutin ka lang din naman ng lalaki ng I love you too. Na yung hindi mo alam is pwede kang sakyan na lang ng lalaki. So that's why kailangan is hintayin mo talaga na siya yung mag-e-initiate. Diyan mo malalaman kung minamahal ka pa rin ng lalaki. Kung hindi na siya nagsasabi ng I love you, yung tipong bihira na lang is, yes, dito mo rin mako-confirm or mabibigyan ng validation na parang nagsasawa na siya sa'yo. Yes. So again, kasi kung palagi nyo na lang din ito sinasabi, I love you, I love you, I love you too, na yung tipong parang kahit hindi naman kailangan talaga sabihin, kahit masama yung nararamdaman mo sa kanya, kahit masama yung pakiramdam mo pagdating sa kanya, kahit masama yung loob mo pagdating sa kanya, is kapag nagsasabi ka pa rin ng I love you, na hindi ito yung tamang tiyempo, yes, yung salitang I love you utol ay talagang mawawala na ng meaning. Na yung tipong parang salita na lang na I love you. Sinasanay mo kasi siya na kahit wala namang dahilan. Kasi yung salitang I love you utol is napakasagrado din. Nagaling dapat ito sa puso mo. Hindi yung hanggang salita lang. So kung nagtatampuhan man kayong dalawa, huwag ka munang mag I love you.
Hindi ito yung tamang panahon na magsabi ka o magsalita ka ng I love you or sabihin mo yung nararamdaman mo sa kanya. Kung may alitan kayong dalawa, nag-away kayong dalawa, pahupain mo muna utol na magiging okay kayong dalawa. And then kapag once na maramdaman mo ulit ito na parang mahal ka naman ng partner mong lalaki, then saka mo na lang ito sasabihin sa kanya ng I love you. Pero mas mainam talaga utol na hintayin mo na siya itong mag-e-initiate. Pareho lang din ito sa I miss you. Na kung minsan is hindi ka naman talaga namimiss na ng partner mong lalaki, and then kapag inuunahan mo palagi, paano mo ito malalaman? Oy babe, I miss you. And then syempre, sasagutin ka na lang din ng partner mong lalaki ng I miss you too. Pero kung hahayaan mo pala, kung hindi mo pala ito sasabihin is, hindi niya rin naman talaga ito sasabihin sa'yo. So wala din. So that's why, mas mainam pa utol na hayaan ninyo yung mga partner ninyong lalaki yung mag-e-initiate. Dahil dyan mo talaga malalaman yung totoo. Kung still ganado pa rin ba talaga siya sa'yo. Okay? So yun lang po mga utol. Sana nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.